Pwede mo bang ibenta sa Amazon US ang mga products na binebenta mo sa Lazada at Shopee dito sa Pilipinas? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Recently, may isa sa inyo na nag-message sa akin at ang tanong niya, kung pwede daw ba niyang ibenta yung successful niya na product dito sa Pilipinas sa Amazon US para doon din siya kumita. Ngayon, ang specifics ay binebenta daw niya yun sa Lazada, sarili daw niya na product, hindi ko alam kung sarili niyang gawa, pero mabenta raw siya dito sa Pilipinas. And then, ina-assume niya na pag dinala niya sa US, sa Amazon, magiging mabenta rin siya doon. Ngayon, ang maikling sagot ay posible. Pwede namang dalhin doon yung product na binebenta mo rito. Pero kasi, maraming mga bagay na kailangan mo munang isipin bago ka magbenta ng product sa Amazon, especially kung sarili mo siyang brand. Ngayon, ilan sa mga yon ay yung mga requirements para maidala mo yung product na yon mula Pilipinas hanggang sa US. So, merong mga customs na kailangang isipin, merong mga minimums yung pagpapadala papunta sa US. So, at this point, hindi ko nakabisado kung magkano yung mga yon dahil it's been a while, ano. Pero, ayun nga, kailangan mong isipin yung mga yon. Magkano yung i-cost ng products mo para maidala siya sa Amazon US. And then, meron din syempre yung mismong Amazon requirements na kailangan mong isipin. So, syempre, merong mga gating dyan, okay? So, pag sinabing gating kasi, kunyari, bago ka, so according sa pagkakaintindi ko, dun sa sinabi niya, meron siyang Amazon account, pero hindi pa siya nakakapagbenta. So, basically, this is new, okay? A new account. Ngayon, pag new account ka, maraming mga categories na gated para sa'yo. Ibig sabihin, yung mga categories na yun, hindi ka pwedeng magbenta kahit anong gawin mo. Actually, okay, sige, hindi kahit anong gawin mo. Pero maraming hurdles, okay? So ito, sarili niyang product, which is good news, okay? Pero, pagdating sa Amazon, hahanapan ka ng invoice mula sa supplier mo. Isa yun sa mga yan, sa mga requirements ng gating. Ngayon, panoorin nyo na lang, hanapin nyo na lang yung video ko about gating for the specifics. Ano? Pero ilan sa mga kailangan mo ay invoice nga na merong minimum na requirements kung ilang units yung nandun sa invoice na yon. So dati, pwede na yung 10, pero according sa mga kaibigan ko na, na active pa rin na nagbebenta sa Amazon, so yung iba daw umaabot na ng 100. So kailangan yung invoice na ipapakita mo ay umaabot ng 100 units. Meaning, pag umorder ka sa supplier mo, at least 100 units yung nakalagay doon. Tapos, another thing is kailangan mo ng, depende pala kung anong klaseng product yon, kailangan mo minsan ng, ng FDA approval. So, I don't think na pagkain naman yon or supplement, so maybe hindi na niya kailangan yon. Pero, merong mga, kunyari, mga child safety, EPA, ganyan. Depende kung ano yung product. So, kailangan niyang i-research yun ng mabuti. Ngayon, syempre marami pang iba, pero ang point is, hindi ka basta-basta magdadala ng product papuntang Amazon. Okay? So, kailangan mo muna na make sure na pwede mo siyang ibenta sa Amazon. Okay? Kasi hindi lahat ng products, hindi dahil sa yung brand, sa yung product, gawa mo siya, pwede mo na lang siya basta ipasok sa Amazon. Maraming requirements. And hanapin nyo na lang sa mga videos dyan, kasi masyado ng marami hindi ko na mahanap. Pero nandyan siya. Okay? Ngayon, merong something else na para sa akin worrying tungkol dito sa nag-reach out na to. So, sabi ko sa kanya, panoorin mo muna lahat ng videos ko para matutunan mo kung paano mag-analyze ng product, kung ano yung mga bagay na kailangan mong iwasan, yung mga ganyan. And siguro, hindi ko alam, maybe na-misinterpret ko lang siya. If na-misinterpret kita, then I'm sorry. Pero ang parang naging dating sa akin ng mga sagot niya, gusto na niya agad dalhin sa Amazon US. Parang ganon, na, kasi kampante siya nabebenta. And then, sabi ko, pag-aralan mo muna, panoorin mo muna lahat ng videos ko. Kasi, sabi ko nga sa kanya, hindi naman mawawala ang Amazon. Kakakasal lang ni Jeff Bezos na $40 million yung ginastos niya sa kasal niya apparently. And Amazon has been around for over a decade and it will be around for many more decades to come sa palagay ko. Okay? So, huwag kang magmadali na magbenta sa Amazon kung gusto mo talagang gawin. Tapos, yun nga, sabi ko sa kanya, panoorin mo lang kasi libre lang naman matuto para makaiwas ka sa mga, kailangan mong iwasan, okay? Kasi, ang ayaw kong mangyari is yung attach siya na magbenta, na gumastos siya at lahat-lahat, tapos hindi rin pala niya maibebenta. Or pwedeng may mga simpleng problema na pwede pala niyang maiwasan kung nanood lang siya. So, basically, ang point ko dito is, mag-aral muna kayo ng konti. Na hindi konti actually, pag-aralan yung mabuti. Okay? Kung tungkol saan yung business na papasukin ninyo. I mean, sure, meron yung element dyan na kagaya nga ng sabi niya sa akin, buti na yung sinubukan ko, kesa yung hindi ko subukan, di wala na, talo na kaagad. Which is true in most situations. Pero kasi sa sitwasyon na ito,
meron naman ng libreng resources kumpleto na panonoorin mo lang lahat ng videos ko, libre lang naman. And hindi ko naman sinasabi yun dahil may kikitain ako. Wala naman ako ibebenta sa inyo. Wala naman akong, hindi nga monetized at this point, itong channel. Wala pa akong kinikita rito as in. So, believe me when I tell you na gusto ko lang talaga makatulong. Okay? And yun nga, panoorin nyo muna lahat ng videos, please. Huwag kayong magmadali. Kasi lahat ng mga nakita ko, lahat ng mga naging estudyante ko in the past, na nagmadali na magbenta kaagad nawawalan ng pera. Okay? So ito, may kwento ako na kwento ko rin dun sa tao na yon. Okay? So meron akong naging estudyante before nung nasa isang course pa ako. Okay? So meron akong naging estudyante na kakabili pa lang niya ng course, sobrang na-excite siya, bumili siya ng mga products na gusto niya. So, ilang hundreds of dollars yung nagastos niya doon sa mga products na yon. Hindi pa, take note hindi pa niya nakakalahati, hindi pa siya nakakarating sa module 2 or 3 na very important. Okay? Bumili na kaagad siya, nag-spend na kaagad siya ng daan-daang dolyares para sa mga gusto niyang ibenta. And then, pagdating niya doon sa module, kung saan mag-check ka na kung pwede mo bang ibenta tong mga bagay na to, karamihan sa mga products na binili niya, hindi niya pwedeng ibenta kasi gated siya. Tapos, yung iba, hindi niya pwedeng ibenta dahil may IP issues. Tapos, yung iba, hindi lang talaga profitable. So, it becomes important, babalik ako sa point ko kanina, it becomes important na mag-analyze muna. Kahit na sarili mo pa yung product, kahit na mabenta pa yan dito sa Pilipinas, it's still very important na i-analyze kung may market ba yung product mo. Kasi, pwedeng ipadala mo siya, okay, sige, sure, ito pa sure, sige, ungated ka, na-ungate mo siya, nabenta mo siya, nailagay mo siya sa Amazon. The next problem would be, kung live na siya, hindi siya pupunta sa page 1. Okay? Yung mga bagong products sa Amazon, and since this is a new product, sarili niyang product, a new account din, so pupunta siya sa first page, yung mga bagong product, pupunta sa first page for a few hours, kung hindi a few days, I think a few hours lang Tapos mawawala, pag walang bumili na marami, pupunta siya sa page 2, page 3, page 4. Uurong siya ng uurong through the hundreds of Amazon product pages, okay? At hindi na siya makikita. Okay? Kung hindi pa kayo nakapag-shopping sa Amazon, but kung nanonood kayo nito, I'm sure nakita niyo na yung Amazon somehow. Kung hindi pa, go check it out. I-try niyo i-search, for example, remote control. Okay? Gusto niyo maging specific, TV remote control o universal remote control, i-search niyo sa Amazon, yung search bar sa itaas niya. Okay? I-search niyo doon universal remote control. Okay? Tapos makikita nyo na may mga lilitaw na universal remote control na per page 20 items yon. Okay? Ngayon, this is a known scientific thing na ni-research na nila dati. Okay? So, huwag yung itanong sa akin kung nasan yung data. I-google nyo na lang. Pero, karamihan ng mga tao, hindi na pumupunta sa second page and onwards. Okay? Pag nag-search ka, sa Google yon, pero nag-a-apply yun sa kahit anong search engine. And Amazon is a search engine for products. Okay? So, kunyari, kung yung binebenta mo ay universal remote control, tapos napunta lang siya sa harap for a few hours dahil bago siya and then walang bumili or may ilang bumili pero, alam mo yun, hindi ganun ka-significant kumpara sa mga nandun na. Nilipat siya sa second page, then matatambakan siya, pupunta sa third, fourth, fifth, and onwards. Wala nang pupunta, wala nang bibili dun sa product mo. Okay? So, karamihan sa mga tao na nagpa-private label, and itong tao na to, parang private label yung ano niya, either i-research mo kung kaya mo bang mag-compete sa mga existing na na mga products, okay? Kasi nga para hindi ka matambakan, okay, you have to make sure na hindi ganun katindi yung competition mo. May mga criteria diyan. Nandito rin sa mga videos ko, hanapin nyo, okay? Pero either yon or mag-advertise ka. And ang advertisement sa Amazon ay posibleng maging super mahal. Okay? So, pag nagpunta kayo na Amazon, again, pag sinearch nyo universal remote control or whatever it is na sinearch nyo, okay? So, makikita nyo na may mga sponsored products, okay? Yung mga bago sa Amazon, makikita nyo may sponsored product, tapos may mga ads kung saan-saan, okay? Ngayon, yung mga products na yun, nagbayad sila para mapunta ron. Okay, so, it's a bidding system. Para hindi na masyadong complicated, yung pinakamataas yung bid, siya yung nandun sa pinakataas, pinakauna. And then, ito ikalawa, and so on and so forth. It's more complicated than that. Pero hindi ko na-explain in detail, okay? So, magbabayad ka para mapunta ron. And yung pinakamahal na slot, nasa first page. At yung nasa pinakataas. Ngayon, sabi ko nga kanina, di ba? Pag nag-search ang tao, usually, bibilin na niya o babasahin na niya kung Google or Amazon, bibilin niya lang yung nasa first page. Wala nang lilipat sa second page. Meron, pero minority, maliit na bahagi na lang ng sangkatauhan.
Okay? So, pag wala ka sa first page, walang bibili, so kailangan mong gumastos para mapunta ka sa first page. Pero, magbabayad ka para mapunta ka sa first page. Na depende sa kung anong keyword yon, pwedeng maging super mahal. So, nakakita na ako, ano ba yung highest na nakita ko? Nakalimutan ko na kung cream ba yun or something supplement na parang yung cost per click niya ay nasa $7 or something. I'm sure na marami pang mas mataas, mas mahal pa. I'm almost sure na merong mga 10 or 20 siguro per click. And pag sinabi kong cost per click sa mga hindi marunong mag-advertising, okay, hindi marunong mag-CPC ads, okay? So, cost per click, CPC. Itong mga ads ng Amazon and I guess Google din, okay, Amazon na lang, okay? Kagaya na sabi ko kanina, magbabayad ka para mapunta ka dun sa spot. Tapos may bidding. Hindi ka naman magbibidding na live na, okay, ito yung ano ko. Kundi, pag sineset up mo yung ads, maglalagay ka ng presyo kung magkano yung willing ka na ibayad para mapunta ka sa ibabaw. And then, kung ikaw yung pinakamataas, then ikaw yung nandun, okay, sa pinakauna, and so on and so forth. Okay, parang yun yung bidding system. Kung sino yung pinakamataas yung taya, kumbaga, yung willing magbayad sa click, then siya yung nasa pinakaunahan, and then in that order, parang ganon. Ngayon, cost per click. Per click. As in, pag clinic nilang ganon, pag hinoffer nila yung mga clinic nila yung sponsored ad, magbabayad ka na. Okay? Magbabayad ka na. Sisingilin ka na ng Amazon para doon. I mean, hindi ka niya sisingilin na magbayad ka na ngayon, pero, you get the point. Okay? Magbabayad ka na kahit hindi siya bumili. Kaya bumili yung customer o hindi, pag clinic nila yung ad mo, matcha-charge ka para doon sa click na yon. Kaya siya cost per click. And most ng mga CPC campaigns, mataas na yung 20-30%. Okay? Na parang buy rate. Nakalimutan ko ng tawag doon. So, mataas na yung 30%. Kung magaling kang mag-ads, then it's more than that. Kung na-optimize na yung ads mo. But I'm assuming na since bago lang itong taong ito sa Amazon, I'm gonna assume na hindi pa siya marunong mag-CPC ads. Kung marunong ka din, good for you. And then alam mo rin na yung CPC sa una, hindi ka agad magiging mataas yung ACOS mo. Hayaan nyo na tong terminology na binabato ko, okay? Basta yung ACOS, kung mas mataas yung ACOS mo, mas successful yung ads mo, kumbaga parang ganon. Ngayon, gagastos ka ng gagastos hanggang i-refine mo yung mga ads na yun para maging profitable siya bandang huli. Kahit yung mga expert ganon, walang tao na parang magse-set up siya ng ad tapos high na kagad yung ACOS niya, yung success rate na lang, kamo na lang it's always about refinement. And then minsan tsatsambahin ka na mabenta ka agad, mataas yung ACOS mo, ibig sabihin successful yung ad mo, profitable yung ad mo. Pero sa katagalan parang magmamahal siya or mag-iiba siya. So kailangan mo siyang i-refine. So ads take work. So ang point ko dito is gagastos ka. Okay? So, kahit na maidala mo yung product mo sa Amazon, gagastos ka. Pag hindi ka gumastos, hindi ka bebenta. So, dito na papasok yung sinasabi ko na kailangan nyo munang mag-aral. Okay, libre lang naman yung mga videos ko eh. 'Di ba? So, pag-aralan nyo muna lahat and then mag-aral pa kayo ng iba, take a month. Okay, kung may balak kayong ibenta sa Amazon US, take a month na mag-aral. Pagkatapos nyo sa mga videos ko, hindi lang ako yung may available resources, pero at least alam nyo na may idea na kayo kung ano pa yung ibang mga dapat yung hanapin. Manood kayo sa iba. Manood kayo sa mga puro libre lang, promise. Hindi nyo kailangan magbayad para sa kahit anong mamahaling course. I promise you that. Pag pinanood nyo lahat ng videos ko, konti na lang yung kailangan yung panoorin para matuto ng mga updated na mga bagay. Okay? Ngayon, take that time na matuto ng maigi bago nyo pasukin itong bagay na to. Kasi, pwede kayo mawalan ng pera eh. And ayoko nang maging responsible sa pagkawala ng pera ng mga tao. Okay? Ayoko nang maging responsible na, na may mga taong malulugi o mawawala yung life savings nila, mawawala yung emergency fund nila, yung pang tuition ng anak nila. Ayoko na mangungutang sila. Alam niyo, ayoko nang mangyari ulit yon. That is why binibigay ko ito ng libre. And that is why gumagawa ako ng video na ito. Dahil gusto ko na mag-ingat kayo. And sinabi ko naman na, kung titignan niyo sa community, na hindi na ako naniniwala sa online arbitrage model. Pero hindi naman siya nag-a-apply sa situation nitong nag-message sa akin. Pero yun nga, kung balak niyong mag-online arbitrage, wag na lang po mag-VA na lang kayo.
Or at least, panoorin nyo muna lahat ng videos, magtrabaho kayo as a VA, tingnan nyo kung kamusta yung kliyente ninyo bago kayo magbenta sa sarili nyo. Kung private label, wholesale, okay pa. Humihirap na, pero okay pa. Okay, pero mag-aral din kayo. Wala akong masyadong private label. So, mag-ano na lang kayo, tumingin kayo sa iba, okay? And then, meron pala akong Facebook group, yung paano kumita online. Hanapin nyo na lang sa, sa Facebook. Sumali kayo doon. I'll be honest, wala pa akong masyadong activity doon. Pero, kapag nagtanong kayo sa chat or nag-post kayo ng tanong ninyo, sasagot ako. And then, syempre, para maging friends tayo, and then, nasa isang community tayo, di ba? Ngayon, kung nagustuhan nyo itong video na to, nakatulong sa inyo, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe. And kung may tanong kayo o suggestions or comments or reactions, ilagay nyo lang sa comment sa ibaba. Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ulit ito. And I will see you next video. Bye.